Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa HIV na infection. Particularly, yung tungkol sa condom. Pero unang-una, I would suggest na kailangan po meron pong parental guidance kung panoorin po itong videos sa mga minor de edad, no? So kailangan talaga nandyan po yung parents ninyo para mag-explain po sa inyo at magdagdag po sa kanilang mga opinion para mag-guided po yung ating mga anak, no? Lalo mga minor de edad. Okay? At syempre, I would like to emphasize, which need not be overemphasized, that kailangan talaga we have to stick to one. At kailangan talaga, bago mag-action sa kama, kailangan pakasalan po natin yung ating partner. We have to receive the sacrament of matrimony para hindi po magagalit ang Panginoon sa atin. So, yun po ang pinaka-importante sa lahat. Para lalong kailangan kayo magdikit sa isang partner lamang. Which is very important kasi mukhang ito atang isa rin rason pag hindi ninyo kinumply. At marami po kayong mga partners, no? Stick to one nga, pero kaya palagi ko gine-joke yung mga pasyente natin na nagkaroon ng sexually transmitted disease, no? Gine-joke ko nga sila, stick to one nga kayo, pero ang problema, stick to another one tomorrow, stick to a new one the day after tomorrow. And at the end of the year, stick to almost everyone. Masama po yan kung nakikinig po yung ating mga minor de edad. Or kaya, hindi na po minor de edad, mga adults. Huwag po niyo gawin yan. Kasi, ito talaga ang pinaka number one rason kung bakit makakuha talaga kayo ng HIV infection. Kaya, ito po yung number one sa apat na P's. Letter P, na nabanggit ko po sa ating previous post at saka video, no? Ano yung number one na letter P? Sexual promiscuity. Kung promiscuous kayo, ibig sabihin, hindi kayo faithful sa partner po ninyo na pinakasalan po ninyo. Lalo pag hindi nyo pinakasalan at kahit sino-sino lang, talagang makakuha po kayo ng HIV infection. Kaya po, kahit effective po yung condom, pero talo pa rin ang condom. Kaya ito po yung rason, number one rason in fact, kung bakit lumalala po yung HIV na infection natin. Kahit meron pong condom. Okay? So, bakit kaya? Well, unang-una, pag hindi po ang asawa po ninyo ang kasama po ninyo sa kama, syempre, usually, sabihin natin, casual encounter, no? Sa inuman, ayan, uminit, ayan, syempre, ang resulta, motel. Hindi kayo prepared sa condom po ninyo. Unlike kung asawa lang talaga ang katalik po ninyo, syempre, mangyari po ito sa bahay. Bakit pupunta pa kayo sa motel? Asawa po ninyo yan. Sa bahay ba o sa boarding house ninyo, di ba? Okay, syempre, nandyan na rin po yung condom. Kung gusto niyo gamitin po yung condom. Pero, ulitin ko po, ang condom po ay labag sa batas ng Diyos. Pero ito po ay effective at safe.
Pero ulitin ko po, talo pa rin ang kondom. Kaya lumalala, dumadami at bumabata ang mga pasyente po na nagkakaroon ng HIV na infection. So, balik tayo sa kondom. So, pag hindi asawa, syempre, wala kayong kondom na dala. Kahit may balak kayo, ha? Ayan. May balak kayo. Makipagkita kayo. Syempre, yung iba, nagprepare na ng kondom. Pero kadalasan, hindi. Diba? Kasi, iniisip nila, baka hindi pumayag. Diba? Anyway, meron naman kondom sa motel. Pagdating sa motel, maraming motel ngayon walang kondom pero wag kayong magdududa sa akin na baka sasabihin ninyo, si Dr. Ho, pumunta sa motel. Hindi po. Tinatanong ko po yung mga pasyente natin na nagkakaroon po ng sexually transmitted disease. Yung iba nga, may HIV na. Okay? So, ang sinabi nila sa akin, akala namin, Dok, meron pong kondom doon. Wala Pero meron man nakalagay sa, sa notice, no? Minsan nakadikit sa wall or minsan nasa kasama sa menu sa pagkain na kung kailangan kayo ng kondom, tawag kayo ng operator. Ayan. Nahiya po kami, Dok, Kaya bahala na, walang kondom. Ayan. So, ang nangyari, ayan, hindi asawa ninyo ang katalik ninyo, kahit sino lang, at itong kahit sino lang, ang katalik nila, kahit sino rin. So, syempre, malamang, meron po talaga silang sakit. Kasi po, kahit sino katalik. Yung iba, meron nga kondom, Dok, pero isa lang. Pero kulang, Dok, binalikan po namin yung kondom. Pero syempre, delikado. Minsan, hindi nyo alam. May konting punit na. No? Syempre, nakakalusot po yung semelya. Kung kayo po may HIV, bibigyan po ninyo yung katalik ninyo. Kung yung katalik nyo may HIV, mapapasukan po ng HIV na mikrobyo yung ari po ninyo. Kasi may napunit na po yung kondom. Yung iba, syempre, mainit. Ayan. So, kailangan ng second or third round pa. Isa lang ang kondom. Nahiya na tumawag sa operator na mag-order magpadala sa room attendant ng kondom. Ayan. So, wala ng kondom pagdating ng second at saka third. Minsan nga, fourth round. Ang resulta, ayan, punta sa clinic pagkatapos. Kasi, nagkasakit ng sexually transmitted disease. At alam naman po natin, pag meron pong sexually transmitted disease yung katalik po ninyo, kahit gonorrhea or chlamydia, may posibilidad talaga na meron po silang syphilis or worst, HIV. Kasi nga, ang dami nga silang partners. Hindi lang babae, hindi lang lalaki, pati rin bisexual or kaya yung homosexual, yung mga gays, di ba? With no offense meant, Yung purpose lang po natin in trying to educate ang ating mga viewers ay because we are very much alarmed and concerned sa pagputok ng HIV infection. Dahil nga, putok dito, putok doon Okay? So, kaya po kahit may kondom, talo pa rin ang kondom at lumalala, dumadami at bumabata po ang mga pasyente na meron pong HIV na infection. Okay? So, ano pa?
So, ang talagang dahilan niyan ay hindi talaga palpak ang kondom, kundi dahil sa sexual promiscuity. Okay? So, syempre, ang sadya po ninyo ay for pleasure lamang. Hindi po pwede ito sa Panginoon. To the best of my knowledge, correct me if I'm wrong, ang purpose po ng sex is for procreation. Pag gusto kayong gumawa ng anak, hindi for pleasure. Kaya ang bagsak, HIV. Kaya pinost ko yung yesterday, no, yung post ko na ang dahilan ng increased HIV infection is because of the immoral desire for sex. Ayan, no? So, yung iba dyan pagdating ng second round, kahit may condom, ayaw na rin mag-condom. Kasi po, humihina na. Nawawala ng yung energy at libido. Kaya, hindi na sila nagkukondom. Kahit nandyan po yung condom. Diba? So, yun po ang mga iba't ibang dahilan na dapat i-consider po ng DOH. Kaya po, huwag lang po yung condom lang approach lamang. Okay? Yung iba dyan, syempre mag-oral sex, di ba? Syempre, hindi naman sila nagkukondom pag magpapa-oral sex. Mahawa rin kayo ng HIV niyan through oral sex, no? So, bukod sa sexual promiscuity, kaya po talo yung condom sa HIV na infection. Siyempre, dahil po promiscuous ang isang tao, meron 4 P's, di ba? Sabi ko, promiscuous power. Ayan. Dahil kaya na yung partner niya, dahil hindi nga asawa, pero co-employee, mababa ang ranggo, kaya pumayag yung subordinate niya sa gusto niya. Yun po ang tinawag ko na abuse of power. At dahil po mahirap yung subordinate niya, kailangan ng pera o kailangan ng trabaho, pumayag na lang. Kaya sabi ko, dahil rin po yan sa poverty. At pang-apat, dahil nakainom po ng alak. Kaya ang tawag ko po natin dito ay poison, isa rin yan. Bakit dumadami po yung HIV na infection? Maraming salamat po.